Kapatid ni Alice Go na si Sheila at business partner na si Cassandra Ong na harang ng immigration sa Indonesia. Graft and corruption at kasong administratibo posibleng kaharapin ng mga government employee o official na tumulong sa pagtakas ni dismissed Mayor Alice Guo ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission. Dating Pangulong Rodrigo Duterte idinawit sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese drug lords noong 2016. Oil tanker sa Red Sea na may sakay na 23 Pinoy seafarers. Inatake ng Houthis ayon sa Department of Migrant Workers. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Naaresto na sa Indonesia ang kapatid ni Alice Go na si Sheila at sinasabing business partner ng pinatalsik na abogado na si Cassandra Ong. Ayon sa Philippine National Police, naharang ang dalawa kasunod ng kanselasyon sa kanilang mga passport. Ito ang balita ni Lea Ilagan. We would like to confirm that the immigration nga po ng Indonesia ay hawak na po nila, under custody na po nila itong si Sheila Guo at saka si Cassandra Ong po. Na-hold po sila ng August 21 ng around 6:45 a.m. Kinumpirma ng Philippine National Police at ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na nahuli na sa Indonesia ang dalawang kasamahan ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Guo. Sa natanggap nilang impormasyon, naharang ang dalawa sa immigration bandang 6:45 ng umaga kahapon. Ang mga ito ay sina Cassandra Lee Ong at Sheila Guo. Sinabi ni Secretary Abalos na ang pagkakaaresto sa dalawa ay bunsod na rin ng pakikipag-ugnayan ng Philippine Police Attaché sa naturang bansa dahil sa pending arrest order ng mga ito. What is important ay even sa ibang bansa ay through our police attaché ito kino-coordinate. It only shows the talagang seryoso rito ang kapulisahan. We coordinated po sa ating foreign counterparts since if you may recall po ang naging basis po ng request po natin for the cancellation of the passport po and pursuant po doon sa Philippine Passport Act po. One of the grounds po para po makancel ang isang pasaporte ay kung may mga pending cases po sila dito sa ating bansa and based po doon sa letter issued by our Executive Secretary. Ang ground po na nilagay po doon for the request of cancellation na they are fugitives from justice po. Bagamat wala pang malinaw na impormasyon kung paano nakalabas ng bansa si Alice Guo, sinabi ni Secretary Abalos na dapat tingtingnan ang mga petsa kung kailan ito posibleng nakaalis ng bansa. What's important here is of course to compare the dates una-una, to compare the records at that time ba meron na siyang warrant, hold order na ba siya, may Senate, nung panahon na wala siya, and then compare the dates dito and of course yung sa abroad din, tignan din yung allegedly nandito raw siya, nandyan siya, tignan yung mga dates nito, no? Napaka-importante, no? Sinabi ng PNP na kapag nakabalik na ng bansa si Ong at Go ay ita-turn over ang mga ito sa Senado at sa mababang kapulungan ng Kongreso na siyang nag-issue ng arrest order laban sa dalawa. Si Alice Go at kapatid na si Sheila Go ay mayroong standing arrest order mula sa Senado, habang si Cassandra ay sa mababang kapulungan ng Kongreso matapos na hindi siputin ang mga pagdinig kaugnay ng investigasyon sa ni-raid na Pogo Hub sa Tarlac noong Marso. Sinasabing noon pang Hulyo umalis ng bansa ang grupo ni Go at nagtungo sa Singapore at Kuala Lumpur sa Malaysia. Lea Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Patong-patong na kaso ang tinitignan ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK laban sa mga posibleng tumulong kay Alice Go para makaalis ng Pilipinas. Ito ang balita ni Nel Mariboho. We're looking at a good number of criminal charges. Pero first things first, una, we
have to be able to definitely say na may tumulong sa kanya na mga taong nasa gobyerno. Pangalawa, identify kung sino mga ito. Kung mapatutunayang may tumulong na kawani o opisyal ng gobyerno kay dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na makaalis ng bansa, posibleng humarap ang mga ito sa kasong administratibo at kriminal. Ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK spokesperson Winston Jan Casio, patong-patong na kaso ang maaaring kaharapin ng mga tumulong kay Guo na makaalis ng bansa sa gitna ng pag-iral ng Immigration Lookout Bulletin o ILBO. Napakarami ho talaga. Una, siyempre, may direkta tayong paglabag doon sa mga batas na may kinalaman sa Code of Conduct nitong Code of Conduct in Government Service. No? Una na po yan. Pangalawa is aspetong kriminal. Paglabag doon sa aspeto ng pagtulong at pagkakanlong. So, may obstruction of justice po yun. Ilang reklamo ang inihain na laban kay Guo, kabilang na ang qualified human trafficking at tax evasion. Iniutos na rin ng Senado ang pag-aresto sa dismissed mayor at sa ilang individual dahil sa pagtanggi na dumalo sa mga pagdinig ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Pinag-aaralan rin ng PAOK ang pagsasampa ng mas mabigat na kaso sa mga posibleng kasabwat upang makaalis ng Pilipinas si Guo. Kasi hindi naman ho sila basta-basta magiging tutulong kung wala silang matagal ng relasyon or pagkakilalan or hindi sila bahagi ng network noong grupo na nagpapatakbo ng Pogo Hubs na ito. So, we may also be able to look at possible violations of the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Malaki ang paniniwala ng PAOK na may mga taong tumulong kay Guo. Nabasa naman ho siguro ninyo yung statement ng Presidente, di ho ba, na sa kanyang paniniwala at sa aming paniniwala lahat is malaki ang posibilidad na may tumulong nga. Ayon kay Casio, walang ibinigay na deadline si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang utos na malawakang investigasyon sa umano'y illegal exit ng napatalsik na alkalde. The sooner that we conclude the investigation, the better. Pero meron lang ho kaming pasintabi. Talagang napakahirap at napakamasalimuot itong episode na ito. Nagmukha na siyang script ng pelikula, to be honest. Wala pang tugon ng kampo ni Guo sa naging utos ng Pangulo na full-scale probe sa pag-alis ng bansa ng dismissed mayor. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi madali ang pagkansela sa passport ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Ayon kay Justice Secretary Crispin Remulla, may issue ng karapatan na nakapaloob sa pagkakaroon ng passport. We cannot cancel kasi wala naman summary cancellation of passports. We cannot summarily cancel a passport because it is a document vested with rights. No? Now, it was not found advisable also to treat it summarily because if the passports are cancelled immediately, then how can you make them travel back to the country? Naghain ng komentaryo ang Presidential Anti-Organized Crime Commission at PNP Criminal Investigation and Detection Group sa Department of Justice o DOJ kanina. Tinutulan nila ang hiling ni dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na muling buksan ang investigasyon at tanggapin ang kanyang sagot sa reklamong human trafficking. Ayon sa PAOK at PNP CIDG, may issue o pagdududa sa kinaroroonan ni Guo at kung talagang humarap ba ito sa isang notary public para sa kanyang kontrasalaysay. Batay sa ulat, nakaalis na ng bansa si Guo noong kalagitnaan pa ng Hulyo, subalit ang kanyang counter-affidavit ay pinanumpaan umano nito sa Bulacan noong August 14 lamang. Sinalakay ng mga otoridad ang isang umanong scam farm sa Parañaque City kaninang alas 2 ng madaling araw. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, na aresto sa operasyon ang nasa 79 na individual. 67 sa mga ito ay pawang dayuhan habang 32 naman ang mga Pilipino. Ayon sa PNP, inilunsad ang raid batay sa sumbong na umano'y pagkakasangkot ng naturang scam farm sa cryptocurrency at love scam gamit ang mga Pilipina.
Sa ngayon ay nagpapatuloy pa ang inventory ng mga otoridad sa sinalakay na scam farm. Sa ibang balita, nadawit ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umunoy order na pagpatay sa 3 Chinese drug lords sa Davao Prison at Penal Farm noong August 13, 2016. Sa ikalawang pagdinig ng House Quad Committee ngayong araw, sinabi ng isang person deprived of liberty na testigo na narinig niya umano ang boses ng former president nang tumawag ito sa jail officer. Bunsod nito, iimbitahan sa susunod na pagdinig ang dating Pangulo na nagpatupad ng anti-drug war. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Habang naglalakad kami papuntang investigation section, tumunog ang cellphone ni Superintendent Padilla. Nakita ko sa napilindot ni Superintendent Padilla ang kanyang cellphone. Nadinig ko na sinabi nung tumawag kay Superintendent Padilla, "Congrats Superintendent Padilla, job well done." Pero grabe yung ginawang dinuguan. Alam ko na ang kausap ni Superintendent Padilla ay si Presidente Duterte dahil pamilyar ko ang boses niya. Isa si Leopoldo Untalantan o Tata sa 2 persons deprived of liberty o PDLs na humarap sa ikalawang pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom. Binubuo ng Dangerous Drugs, Public Accounts, Human Rights at Public Safety and Order Panels ang House Quadcom na nag-iimbestiga kung may ugnayan ba ang illegal na Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, illegal drug trade at ang extrajudicial killings o EJK sa kasagsagan ng anti-drug war ng Duterte administration. Kasama ni Tan si Fernando Magdadaro, isa ring PDL at sinasabing kasabwat sa pagpatay sa 3 Chinese nationals na nakadetene rin sa Davao Prison and Penal Farm dahil sa illegal drug trade. Sa testimonya ni Tan, idinawit nito si dating Pangulong Rodrigo Duterte at iba pang opisyal sa ilalim ng dating administrasyon. Yung pagtawag ni Superintendent Padilla allegedly to the former president of this republic, President Rodrigo Roa Duterte, naka-speakerphone ba? Ay pinindot po siya para mag-speaker on. So, nakita ko po. Naka-speakerphone? Opo. Kaya narinig mo yung boses ng dating presidente? Opo. Binayaran umano sila ng tig 1 milyong piso para patayin ang 3 Chinese, pero kulang pa ng 1 milyong piso ang ibinigay sa kanila. Hindi rin nila tinupad ang pangakong sila ay palalayain sa kulungan, dahilan upang lumapit sila sa House Quadcom at ihayag ang kanilang mga nalalaman. Ibinigay ko itong salaysay na ito dahil sa galit ko sa kanila. Ginawa naman naming ang pinatrabaho nila pero hindi naman tinupad ang kalayaan na pinangako. Inilagay ng komite sa House premises ang 2 PDL sa pahintulot na rin ng Bureau of Corrections upang agad silang makaharap sakaling kailanganin ng kanilang mga partisipasyon sa mga susunod pang pagdinig ng Quadcom. Samantala, inaprubahan din ng Quadcom ang mosyon para imbitahan sa susunod na pagdinig si dating Pangulong Duterte. Ito ay sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese nationals. In this light of this very serious and sensitive development, may I move in the interest of fairness. May I move to invite the former president to hear his side on this matter. Bukod dito, humihingi rin ang komite sa Bureau of Corrections o BUCOR ng listahan ng Chinese convicts na napatay sa kulungan mula July 2016. Ito ay upang tukuyin ang umano'y systemic killing sa anti-drug war ng dating administrasyon. I therefore move that we request the list from BUCOR of those Chinese nationals charged for drug trafficking or whatever charges of drugs na namatay during the time of July 2016 up to the year 2017 para makita po natin ang pattern, ang systematic killings of Chinese drug lords. Gusto ko rin pong i-establish dito that the former administration seemingly and allegedly did not only use the policemen to kill.
but even use prisoners to kill. Pinaiimbitahan na rin sa House Quadcom hearing ang iba pang personalidad na idinadawit sa umano'y order ng pagpatay sa 3 Chinese nationals. Samantala, ayon naman kay dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo, full swing na ang demolition job laban sa mga Duterte. Dagdag pa ng abogado, gumagamit ng mga convicted sa murder at drug trafficking cases ang mga kaaway ng dating Pangulo upang iugnay sa pagpatay sa 3 Chinese detainees. Anya, wala namang mawawala sa mga ito dahil nakabilanggo ang mga ito habang buhay. Kung totoo nga anyang pinatay, ninatahan at magdadaro ang 3 Chinese kapalit ng pera at pangakong kalayaan, madali rin anyang magsinungaling ang mga ito at idawit si dating Pangulong Duterte sa kanilang krimen sa pamamagitan ng pera at kalayaan mula sa mga taong gustong siraan ang mga Duterte. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. May panibagong insidente na naman ng hijacking ng barko ang Houthi rebels. Sa ulat ng Department of Migrant Workers, isa itong oil tanker sa Red Sea na may 33 Filipino crew. Wala naman umanong nasaktan sa mga Pinoy ngunit umaapila ang mga ito ng agarang rescue. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. The crew are safe and sound, and that the last word we have is that there are naval security forces already in the area, ready to rescue them, and so we're hoping that the rescue will indeed transpire within the day. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers ang panibagong insidente ng pag-atake ng Houthi rebels sa crude oil tanker MT Sunion na may 23 tripulanting Pilipino. Nangyari ang pag-atake kahapon ng tanghali, oras sa Pilipinas, 77 nautical miles west of Yemeni Fort of Hodeida. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakausap niya ang isa sa mga Pinoy seaman at wala naman umanong nasaktan sa kanila. Ngunit umaapila ang mga ito ng agarang rescue dahil nag-aalala sila para sa kanilang kaligtasan. First and foremost, their rescue is the initial priority and then eventual repatriation. And we will provide them their financial assistance when they come home. As I said, that has increased to 75,000 from our side, the DMW. Ayon sa DMW, nasira sa pag-atake ang makina ng barko kaya hindi ito makaalis sa lugar. Nakipag-ugnayan na ang ahensya sa manning agency, may-ari ng barko, Department of Foreign Affairs at pamilya ng mga tripulante. Pangsyam na insidente na ito ng pag-atake sa mga barko na may lulang tripulanting Pinoy sa Red Sea at Gulf of Aden. We know for sure, as I mentioned, that there are at least 9 cases, grave cases in terms of grave attacks na talagang adversely affected our seafarers. So sabi ko nga, yun yung mga isa-subject natin to regulation, which is hindi mo natin papayagan yung mga naatake na ng malubha ng magsakay ng Pilipino. So, doon pa rin naman sa rota na yun. They're still allowed to hire Filipinos naman, basta hindi lang yung dadaan sa Red Sea and Gulf of Aden yung barko nila. Wala pang tiyak na petsa kung kailan makakauwi ang overseas Filipino workers sa Lebanon na nag-avail ng repatriation program ng pamahalaan. Ayon sa DMW, nasa 45 Pilipino na ang nagsabing gustong umuwi sa Pilipinas dahil sa umiigting na tensyon doon. Tiwala ang ahensya na agad maipoproseso ang kanilang pag-uwi. We're still trying to get word from the embassy, from our labor attaché kung kailan na process. Kasi nakadepende yan sa Lebanese immigration authorities. Tried and tested na naman yung proseso ng pagpapauwi, di ba? 256 have come home, and as I said, last weekend may 15 nakauwi. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Darating na sa susunod na linggo sa Democratic Republic of Congo at iba pang bansa sa Africa ang mga bakuna laban sa Mpox. Bunsod nito, posibleng simulan na ang vaccination para dito upang mapigilan na ang labis pang pagkalat ng sakit. Vaccine will be available very soon, maybe end of next week. But for that, we need to make sure that
the supply chain management, the logistics are ready. For this reason, we are even providing some funding to the government to ensure that this vaccine will be safely stored and can be safely administered to people who need them. Una nang sinabi ni Africa Center for Disease Control Director General Jean Kaseya na nasa 1 million doses ang kailangan nila, ngunit hindi nila kayang bilhin ang lahat ng ito. Sa ngayon, nangako na ang ilang bansa gaya ng Japan at Estados Unidos na magbibigay ng bakuna. Gayon din ng European Union at ang Danish vaccine maker na Bavarian Nordic. Nagtalumpati sa likod ng isang bulletproof glass si Republican nominee Donald Trump para sa kanyang campaign rally ngayong araw sa North Carolina. Ginamit nito ang talumpati upang tuligsain ang kasalukuyang administrasyon sa lumalalang kalagayan ng seguridad at political division ng bansa. Ito ang balita ni Carmela Marinda. They lied about the crime numbers. The crime numbers didn't look bad. Then they found out that many of the worst places weren't included in the numbers. And that was done by the FBI, which is sad. 4 years ago, our country... Binatikos ni dating US President Donald Trump ang Biden administration dahil sa lumalala umanong kalagayan ng seguridad sa Estados Unidos. Napalibutan ng bulletproof glass ang Republican candidate sa kanyang campaign speech sa North Carolina, halos isang buwan matapos ang tangkang pagpatay sa kanya. Sinisi ni Trump ang administrasyong Biden at Vice President nitong si Kamala Harris sa mga maling polisiya, particular na ang anyay disastrous pullout ng American troops sa Afghanistan at ang hindi pa matapos na mga digmaan sa Ukraine at Middle East. Ayon kay Trump, kasalanan ng dalawa kung bakit nalalapit ang posibleng ikatlong pandaigdigang digmaan at pagkawala ng respeto ng ibang bansa sa Amerika. Buong pagmamalaki nito, tanging siya ang makapagbabalik ng tiwala ng mundo sa US sa pamamagitan ng kanyang American First policy. Putting America first, that's true. Under my leadership, we rebuilt the United States military, created Space Force, and we made our allies pay their fair share and their fair dues. Sinisi din nito si Biden sa sitwasyon ng US-Mexican border. Any terrorist they have, they're dropping them into the United States. We're taking hundreds of thousands of people that were in jail for murder. Binatikos din niya sina dating US President Barack Obama at former First Lady Michelle Obama na nagsalita sa Democratic Convention. Ayon kay Trump, hindi banta sa demokrasya ang pagpaprioridad sa interes ng bansa. We put America first and we're going to make America great again. Kahapon lamang ay kinumpirma ng Federal Bureau of Investigation o FBI na nakikialam ang Iran sa kampanya ng magkabilang partido sa pagkapangulo. At nananatili naman ang banta sa seguridad ng kampanya ni Trump at Harris. Carmela Marinda, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalis na ang inilagay na screen barrier sa tapat ng isang convenience store sa Fujikawa, Guchiko Town para harangin ang view ng Mount Fuji. Batay sa naunang plano, pansamantala ibababa ito bunsod ng malakas na hangin sa lugar. Ngunit ayon sa town officials, wala na silang tinakdang timeline upang ibalik ito. Sa ngayon, wala na rin umanong mga nagtatagal na turista sa lugar, ngunit may mga itinaga pa rin silang security guards na magpapatrolya sa area. Buwan ng Mayo nang maglagay ng screen barriers sa lugar dahil sa pagdagsa ng mga turista na nagre-resulta ng matinding traffic at nag-iiwan ng mga basura. Kinilala ng Philippine National Police Civil Security Group ang katapangan ng isang security guard
na nakipaglaban sa isang grupo ng mga kriminal sa Makati noong August 14. Ayon kay CSG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Golciano, hindi natinag ang CQ sa pananakot ng 5 hold-upper para idepensa ang establishment na kanyang binabantayan. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Itong si security guard ay dahil sa kanyang pagganap ng kanyang serbisyo ay napatay niya yung isang leader ng criminal gang na pumasok doon sa establishmentong kanyang binabantayan. Itong grupo na to ay pumasok para magnakaw. August 14 ang pasukin ng 5 hold-upper na ito ang isang establishmento sa Makati City. Armado ng baril ang 5 suspect na sinasabing miyembro ng Bronjal Criminal Group. Kita sa video na pinapadapa ng mga ito ang security guard. Subalit sa halip na dumapa, nakipagbarilan ng CQ sa mga suspect. Napatay ang leader ng grupo habang mabilis namang tumakas ang 4 na miyembro. Dahil sa ipinamalas na katapangan ng gwardya, binigyan siya ng pagkilala kahapon ng PNP Civil Security Group. Ayon kay CSG spokesperson, Police Lieutenant Colonel Yudisan Golciano, medalya at monetary incentive ang ipinagkaloob sa CQ sa pangunguna ni CSG Director Police Major General Edgar Alan Ocubo. August 21 ay pinangunahan ng aming direktor na si Police Major General Edgar Alan Ocubo yung pagbibigay ng medalya ng kadakilaan dito sa isang security guard niya dahil sa kanyang katapangan na ipinakita. Bukod sa security guard, nakatanggap din ng pagkilala ang agency nito. We actually also gave a plaque of recognition doon sa agency. Ibig sabihin maganda yung naging turo, maganda yung naging aplikasyon ng mga training na ibinigay sa mga security guards nila. Umaasa ang CSG na magsisilbing huwaran ang ginawang kabayanihan ng security guard para sa lahat ng security personnel sa buong bansa. Ginampanan niya talaga, kasama yan sa pag-assist niya sa pagbabantay, pag-maintain ng peace and order sa area na kanyang binabantayan. Kaya po, nararapat lang na bigyan natin ng recognition and award itong ginawa ng security guard na ito para po maging aral, maging ehemplo at maging huwaran siya sa lahat ng mga security professional sa buong bansa. Nauna nang pinarangalan ng Southern Police District ang nasabing gwardya dahil sa dedikasyon nito sa trabaho, presence of mind at attentive fulfillment sa kanyang duty. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dumating na sa bansa sina Sheila Lialgo at Cassandra Ong. Sila ay sinundo ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation. Ito ang balita ni JP Nunez, live. Magandang gabi JP, saan dadalhin ng dalawa? June, kanina naisakay na sa coaster ng Bureau of Immigration sina Sheila Lialguo at Cassandra Leong. Inescortan sila ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police. Bago nga mag-alas 5 ay lumapag yung eroplanong sinasakyan ng dalawa dito sa Terminal 1 ng NAIA mula sa Jakarta, Indonesia. Agad silang inabangan ng National Bureau of Investigation o ng NBI at ng Bureau of Immigration. Nandito kanina si DOJ spokesperson Miko Clavano sa NAIA. Ayon kay spokesperson Clavano, ang kapatid ni Bamban Tarlac ex-mayor Alice Guo na si Sheila Lialguo ay inaresto dahil sa immigration violation. Habang si Cassandra Leong naman ay dahil sa obstruction of justice at violation of Passport Act. Ayon kay spokesperson Clavano, dadaan naman sila sa tamang procedure. Si Sheila Lialguo ay may arrest warrant mula sa Senate, habang si Cassandra Leong naman ay may arrest warrant mula sa mababang kapulungan ng Kongreso. Bago ang pagdating ng dalawa, mahigpit yung naging pagbabantay ng SWAT dito sa arrival ng Terminal 1 ng NAIA. Sa ngayon, June, wala pang tiyak na panahon kung gaano katagal yung magiging proseso sa NBI bago sila ma-turn over sa Senado
at sa House of Representatives. Yan muna ang ating latest live. Balik sa'yo, June. Oo, JP, medyo siksikan talaga kanina doon sa airport. Napansin mo ba kung nakaposas yung dalawa o hindi? Jun, tama ka dyan. Medyo naging magulo nga talaga yung kaninang sitwasyon dahil hinarangan din sila ng Bureau of Immigration. Hindi natin napansin kung nakaposas yung dalawa at naging magulo yung sitwasyon. Kahit yung mga video na tinitignan natin o yung naging kuha natin dahil tulakan ang naging sitwasyon dito sa may NAIA, sa may arrival ng NAIA. Jun? Alright, maraming salamat, JP Nunez. Samantala, ilalagay sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI ang kapatid ni dismissed Banban Tarlac Mayor Alice Go na si Sheila Go at si Cassandra Leong na kasama nitong nahuli sa Indonesia. Ipinag-utos na rin ng Department of Justice sa Bureau of Immigration na pag-aralan at isampa ang kaukulang kaso laban sa mga ito. Mula sa Maynila, ito ang balita ni Dante Amento live. Magandang gabi, Dante. Bakit ba sa kustodiya ng NBI idediretso yung dalawang nahuli? Magandang gabi, John. Sinabi ni Department of Justice o DOJ Secretary Crispin Rimulya na pagdating nga nitong sina Sheila Go at gayon din si Cassandra Leong dito sa bansa ay dadaan pa sila, itong dalawa, sa debriefing. Paliwanag ng kalihim, June, ito ay bahagi ng proseso para hindi naman malalabag yung kanilang karapatang pantao. Si Sheila Go ay kapatid ni dismissed Bamban Mayor Alice Go, samantalang si Cassandra Leong ay kinatawan ng Lucky South 99 na pogo sa Pagcor. Dagdag pa ni Rimulya, dito sa bansa ay isa sa ilalim sila sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI. Dito ay aalamin, June, ng mga otoridad yung mga pangyayari. Bakit ba sila nagpunta ng ibang bansa? At may presumption of innocence pa rin naman anya sa mga ito. We have to process them first. Saka na muna yung legislative investigation. We have to process everybody in accordance with the law. Dapat dyan yung rights inaano natin eh. We have to respect the rights of people. Ayaw natin mag-violate the rights. And we cannot make a spectacle of everything that they do. Kaugnay nito, June, ipinag-utos na rin ng DOJ Chief sa Bureau of Immigration o BI na pag-aaralan ng mabuti ang issue at isasampa ang mga kaukulang kaso laban sa mga ito. Sa ngayon, partikular na nakita ng DOJ dito yung immigration law na siyang nalabag. Kabilang sa binanggit ng kalihim ay ang kanilang passport na maaaring fraudulently acquired o illegal na nakuha. File the proper cases. Oh, di ba? Oh, tsaka of course, we have to get to the bottom of it. Paano ba lumabas ng Pilipinas yan? Especially Alice Go. We cannot lose sight of the objective of how the ILBO, yung lookout bulletin, was ignored completely. June, kabilang nga sa binigyang diin kanina ni Secretary Rimulya ay aalamin din nila kung papaano ba nakalabas itong dalawa. Kabilang na nga dyan si dating Mayor Alice Go sa bansa na hindi man lang kumbaga na monitor ng mga otoridad sa kabila yan ng may umiiral naman na Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO, particular dito kay Mayor Alice Go o dating Mayor Alice Go at kay Cassandra Leong. So yun yung aalamin ng DOJ gustong malaman. At sa ngayon, June, batay sa atin nakuhang update, nasa Bureau of Immigration na sa Maynila itong si Go at si Leong at sila ay sumasailalim sa medical check at gayon din ng inquest proceedings. At sa kabilang banda naman, June, ibang issue ito. Ngayong araw din ay may naghain ng isang kahilingan si Mayor Go sa pamamagitan ng kanyang mga abogado dito naman sa Commission on Elections na sinasabing gusto nilang hilingin naman na i-extend ng 10 araw pa yung kanilang paghahain naman ng counter affidavit. Ito ay doon naman sa bukod na hinaharap na reklamo ni Go, ni Alice Go, diyan naman sa COMELEC.
Yan man nating update mula dito sa Maynila. Balik si June. Dante, doon tayo sa punto ng proseso diyan sa immigration o sa DOJ specifically, no? Ano-ano yung mga proseso na yan? Sabi mo nga kanina, medical evaluation muna, tapos inquest. Bukod doon, ano pang prosesong dapat pagdaanan ng kapatid ni ex-Mayor Go at yung si Cassandra Ong? June, ang alam natin, tayo na rin sinasabi ni Secretary Remulla, pagkatapos nga nilang sumailalim sa inquest proceedings kaugnay doon sa formal complaint na isasampas sa kanila ng Bureau of Immigration in particular. Ang nakita natin kanina na nabanggit nga ni ASEC Miko Clavano ay paglabag nga sa immigration law, particular dito kay Sheila Go at ito namang si Cassandra Leong ay meron ding violation o obstruction of justice at paglabag sa Passport Act. At pagkatapos niyan, ito-turn over sila. Inaasahan natin alinsunod doon sa sinasabi ni Secretary Remulla ay dadalhin sila sa custody ng National Bureau of Investigation. Alamin natin kung diyan ba sa Quezon City dadalhin June at pagkatapos ay inaasahan natin na isasailalim sila sa debriefing bilang bahagi naman ng proseso na bago sila sinasabi nga niya bago sila maisalang kung isasalang man sa pagdinig ng Senado, partikular itong kapatid ni dating Mayor Alice Go. At so far yan pa lang yung ating nakuha na nakuhang impormasyon sa magiging proseso ngayong dumating na nga itong dalawa dito sa Pilipinas, June. So hindi sila basta ite-turn over o makukuha ng Senate, Dante. At yung mga iba pang kaso na ipa-file sa kanila, may sabihin ba, antayin muna yun, Dante, katulad ng human trafficking, na ma-file? Yes, June, doon sa una mong tanong, no, ang sinasabi kanina kasi ni Secretary Remulla, kumbaga, tao rin naman yan mayroon din niyang karapatan. So bago mo iimbestigahan, dapat sa ilalim muna sa stress debriefing dahil may ikaw naman kung halimbawa na-aresto ka, ay meron ka ring bilang isang tao ay kailangan mo ring sumailalim sa debriefing. At yun nga Jun, sa ngayon kasi ang may kaso pa lamang alam natin ay itong reklamo. Itong si dating Mayor Alice Go dito sa Department of Justice. Ongoing pa rin naman yan, yung preliminary investigation. At alam natin itong si Cassandra Leong ay meron din itong arrest warrant diyan sa Senado. Kaya yun yung nabanggit kanina ng Bureau of Immigration. Nung dumating sila ng Indonesia ay nagiging sila doon, illegal alien. At isa din pala, Juno, ang batay sa nakuha nating impormasyon, kasi nitong mga nakaraang araw, ang nalaman natin na unang nagpunta itong grupo ni dating Mayor Alice Go dyan sa Malaysia. Pero sa nakuha nating information, ay una pala ito nagpunta sa Indonesia. Pagkatapos sa Indonesia, nagpunta sila ng Malaysia, tapos galing ng Malaysia at nagtungo ng Alright. Maraming salamat, Dante Amento. Samantala, ipatutupad pa rin ng Senado ang arrest warrant sa kapatid ni Alice Go na si Sheila Go at inaasahang dadalhin ito sa Senate Detention Facility upang humarap sa susunod na pagdinig ng Senado sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Asher Kadapan Jr. live. Magandang gabi, Asher. Kailan inaasahang dadalhin dyan sa Senado ang kapatid ni Alice Go? June, wala pang tiyak na araw kung kailan dadalhin sa detention facility ng Senado ang kapatid ni Alice Go na si Sheila Go. Ayon kasi sa mensahe na ipinadala ni Senate President Cheese Escudero, sinabi ni Senate Sergeant at Arms Chief Retired Military Lieutenant General Roberto Ancan na batay sa patnubay ng Department of Justice o DOJ, isa sa ilalim muna sila sina Sheila Go at Cassandra Leong sa kustodiya ng National Bureau of Investigation o NBI. Ito ay upang bigyang daan nga ang paghahain ng kaso ng NBI laban sa dalawa at
at ang inquest proceedings laban naman kay Sheila Guo kaugnay ng immigration charges sa Bureau of Immigration o BI. Sinabi naman ni Senate President Francis Chizas Cordero na susunod sila at patuloy na makikipag-ugnayan sa DOJ, NBI, BI at Philippine National Police o PNP. Ito ay para maayos at mapayapang proseso sa gitna ng mga legalidad kaugnay ng dalawang personalidad. Nagpahayag naman ng pasasalamat si Senador Risa Ontiveros sa Indonesian authorities sa pagkakadakip ni Sheila Guo at Cassandra Leong. Itinuturo umanong may kinalaman ang dalawa sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub sa bansa. Mahigpit na binantayan si Cassandra Leong dahil siya ang makakapagbigay linaw at makapagtuturo na mga dapat managot sa mga totoong nasa likod ng POGO na Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Ano nga ba ang kinalaman niya kina Alice Guo, Harry Roque at iba pa? Sino ang nagpupuslit sa kanya at sa kapatid ni Alice Guo para makalabas sa bansa? At bakit butas-butas ang sistema natin sa immigration? Samantala, nakarating na rin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang impormasyon ukol sa pagkakaharang ng Indonesian authorities kay Ong at Guo. You know what I know, that they were intercepted in various places, Singapore and Indonesia. And we are now we, of course, in coordination with the Indonesian government and their agencies, arranging for them to be brought back. So, siguro within a day or two. June, umaasa si Senador Risa Ontiveros na masasagot na rin ang mga isyu kaugnay kay Alice Guo sa susunod na pagdinig ng Senado na nakaschedule yan sa Martes, August 27. Inaasahan rin ang pagdalo sa Senate hearing ni Cassandra Leong at parehoan niyang mananagot ang dalawa sa pag-iwas sa Senado. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, June. Paglilinaw lang, Asher. Yun lang bang kapatid ni Alice Guo ang may warrant of arrest mula sa Senate? At itong si Cassandra Ong ay iimbitahan lamang o papupuntahin lamang doon, Asher? Yes, June, itong warrant of arrest ay inilabas ng Senado. Laban lamang yan para kay Sheila Guo, itong kapatid nga ni Alice Guo. At wala silang nailalabas pa na warrant of arrest dito kay Cassandra Leong, kundi sabpina lang. Kaya inaasahan din nila na sa susunod na pagdinig ng Senado nga kaugnay nga dito sa issue kay Alice Guo sa Martes ay darating din itong si Cassandra Leong kasabay nga ng inaasahang pagdalo ni Sheila Guo. June. Alright. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sa iba pang balita, inaasahan na naman ang mahabang pila ng mga sasakyan sa North Luzon Expressway simula ngayong araw, bunsod ng paparating na long weekend. Kaya nag-abiso na po ang pamunuan ng NLEX sa mga motoristang uuwi sa kanilang probinsya na magbao ng maraming pasensya. Ngunit bukod sa pasensya, kailangan din na may maayos na radio frequency identification sticker at sapat na load para sa mas maayos na pagbiyahe. Ito ang balita ni Nestor Torres. Inaasahan po natin ay umpisa ngayong hapon o gabi ay maaaring meron na po tayong magbibiyahe na mas maraming magbibiyahe ng mga kapatayan. Hanggang bukas po yan. Sa Biyernes, August 23 ay simula na ang long weekend na tatagal hanggang Lunes, August 26. Bunsod nito, nag-abiso na ang pamunuan ng North Luzon Expressway na maghanda sa pagbigat ng daloy ng trapiko dahil sa dami ng motorista na papauwi sa kanilang probinsya. Paalala ni NLEX Traffic Manager Robin Ignacio, tiyaking nakapagpakabit na ng RFID sticker at may sapat na load bago magbiyahe. Payo ng NLEX, dapat mayroon at least 500 pesos na load ang mga motorista para hindi sila matagalan sa mga toll lane.
At yun nga, sana po mag-monitor po yung ating mga kababayan kung ano yung current situation po ng ating especially kung kaya naman po mag-adjust. Mas mainam po yun, sir. Para lang hindi magdadagsaan sa isang peak period po, isang period yung pagbiyahe po nila. Kaninang hapon, mahaba na ang pila ng mga sasakyan na humahabol sa pagpapakabit ng RFID stickers. Katwiran nila, mas mabuti nang tiyagain ang pila ngayon kaysa magmulta. Palagi kaming umuwi. Tama naman yun. Na ano po? Na may multa pag di ka nagpalagay. Malaking tulong din naman. Hindi na abala. Nabalitaan ko nga na malapit na na pag walang RFID violation na dito. Isipan ko na magpakabit. Dati wala, may lang kumila dito Pagka yung walang RFID, mas mabilis talaga. Mas mabilis kung may RFID. Magsisimula sa 1,000 pesos ang multa sa mga walang RFID sticker at 500 pesos naman sa mga walang sapat na load epektibo sa August 31. Kasabay ng long weekend, ipatutupad din ang no pre-towing sa mga masisiraang sasakyan sa NLEX habang suspindido muna ang lahat ng mga road repairs sa kahabaan ng NLEX. Nasa 1,000 tauhan ang itinalaga ng NLEX Management sa North Luzon Expressway o NLEX at Subic-Clark-Tarlac Expressway o SETEX para mag-monitor sa daloy ng trapiko. Pangunahing tututukan nila ay ang Balintawak Toll Plaza kung saan bukas ang 20 RFID lane at 3 cash lanes. Maaring kami po ay magdagdag po ng cash collection po kung talagang habang sa point naman po na hindi maapektuhan yung ating RFID lane. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Parañaque Integrated Terminal Exchange o PTEX na nakahanda sila sa bulto ng mga pasahero na uuwi sa probinsya upang samantalahin ang long weekend na magsisimula bukas. Karamihan sa mga ito ay uuwi sa mga probinsya sa Calabarzon. Ito ang balita ni JP Nunez. Nag-leave sa trabaho, nagpaalam. Mula ngayon hanggang Lunes, baka Lunes balik na rin ulit. Kahit na mga holiday season, hindi nakakauwi sa Quezon Province si Gerald Erondo na isang building maintenance sa Alabang. Kaya ngayong long weekend, sinamantala niya ang pagkakataon na umuwi sa kanilang probinsya. Nag-file umano siya ng leave ngayong araw para makasakay ng bus sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Bukod sa kanya, ang mga kamag-anak niya ay sasamantalahin din ang long weekend para sa family reunion. Minsan umuwi kami hindi sabay-sabay. Nagkaayayaan na uuwi lahat kami isang ayun, mas maganda. Kapag regular na mga araw, umaabot ng nasa 130,000 ang foot traffic ng mga pasahero dito sa PITX. Pero dahil sa long holiday na magsisimula bukas, inaasahang pwedeng umakyat sa nasa 200,000 na mga pasahero ang magdadatingan dito sa terminal ngayong araw. Ang bulto ng pasahero natin ay mga galing coming from or going to Calabarzon areas naman. Kasi yung mga nagsistay sa Manila for the weekdays, uuwi na yan sa kanilang mga bahay within Calabarzon. Mula August 19 o noong Lunes hanggang sa August 27 sa susunod na Martes, nasa 1.5 million na pasahero ang inaasahan ng PITX. Kumpara sa mga regular na long holiday, ang mga inaasahang uuwi ay pupunta lamang sa mga malalapit na mga lugar gaya ng mga probinsya sa Calabarzon. Gayon din ang mga pupunta ng Batangas Port na bibiyahe patungong Marinduque o Mindoro. Ang in-expect natin dahil biglaan yung pag-announce ng holiday na to, ang in-expect natin short-term vacations like within Batangas, Quezon or Baguio. Ayon sa management ng PITX, meron namang dagdag na bus ang nakaabang sakaling kulangin dahil sa dami ng mga pasahero. Nagdagdag na din sila ng mga personnel na mag-a-assist upang mapabilis ang paghahanap ng mga ticketing booth at mga bus na sasakyan ng mga pasahero. Regular din na may nag-iikot na mga security personnel mula sa terminal at sa Parañaque City Police Station para sa kaligtasan ng mga biyahero.
JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Cited in contempt ng House Quadruple Committee si dating presidential spokesperson Harry Roque. Isa sa mga humarap sa pagdinig ngayong araw, si Attorney Harry Roque. Ito'y matapos na maghain ng mosyon ang dati nitong kapartido na si Kabalikat ng Mamamayan o Kabayan Party List Representative Ron Salo na is-cite in contempt ito. Gusto dito ng umano'y pagsinungaling ni Roque sa Quadcom sa dahilan ng hindi nito pagdalo sa pagdinig noong August 16. Nakalipas na Biyernes. Batay sa excuse letter na isinumite ni Attorney Roque, hindi ito makadadalo sa pagdinig dahil may dinaluhang hearing sa korte. Gayunman, nakakuha ng certification si Congressman Salo mula sa Clerk of Court ng isang regional trial court sa Manila na nagpapatunay na wala itong hearing na dinaluhan noong August 16. Ayon kay Roque, honest mistake ang kanyang nagawa dahil iniisip nitong Huwebes ang schedule ng pagdinig at hindi Biyernes. Bilang si Roque sa resource persons ng pagdinig dahil sa umano'y kaugnayan nito sa Lucky South 99, isa sa mga pogo na iniimbestigahan dahil sa mga umano'y irregularidad at krimeng may kinalaman sa operasyon nito. Subalit paulit-ulit na itinatanggi ito ni Attorney Harry Roque. Sa iba pang balita, naitala ng Department of Budget and Management na may mga ahensya at opisina ng gobyerno ang may mabababang utilization rate ng kanilang budget ngayong taon. Kaugnay nito, pinagpapasa ng DBM ang mga ito ng catch-up spending plans at detalye kung ano ang magiging problema bakit hindi nila nagamit ang kanilang pondo. Ito ang balita ni Jed Neresina. We kept on reminding our departments and agencies to spend their money. We remind them na nakikita po namin yung mga slow-moving projects nila. So, binibigyan po sinusulatan po natin sila for them to be able to do their respective catch-up. First quarter pa lang, so we do that regularly. Pinagpapaliwanag ng Department of Budget and Management o DBM ang mga ahensya ng gobyerno na hindi halos nagagastos ang kanilang 2024 budget. Mahigpit na binabantayan ng DBM ngayon ang perang hindi nagagastos ng iba't ibang ahensya, lalo na at taon-taon ay lumalaki ang hinihingi ng bawat ahensya na budget. Mula Enero hanggang Hulyo ngayong taon, 11 ahensya ang tinukoy ng DBM na halos di ginagamit ang pondo na mayroon sila. Nangunguna rito ang Kongreso na nasa 8% pa lang ang nagagastos. Sinundan ng Commission on Higher Education at Department of Migrant Workers. Bukod sa mga nabanggit, kasama sa mga ahensyang may mababang spending rate ay ang Office of the President, Department of Labor and Employment, Office of the Vice President, at Department of Education. Sinabi ni Budget Secretary Amina Pangandaman, ang karaniwang dahilan ng mababang paggamit ng budget ng mga ahensya ay ang proseso ng procurement. Alam mo, ang common reason po talaga kaya po namin revise yung procurement law. Nahirapan po sila sa procurement process. So, hopefully with the new Procurement Act, mas mapapabilis yung pag-procure ng goods and services. Siniguro naman ni Secretary Pangandaman na patuloy ang ginagawa nilang pakikipag-ugnayan sa bawat pambansang ahensya upang matiyak ang wasto at timely na paggamit ng mga budget. Aniya, regular nilang sinusulatan ang mga ito upang makagawa ng catch-up plan sa unang quarter pa lang ng taon. Nabanggit din ng kalihim na maaaring mabawasan ng budget ng isang ahensya sa susunod na taon kung hindi nila magagamit ang kasalukuyan nilang budget. Penalty po niyan, pag ginagawa po namin ng budget, binabawasan po. Kasi may framework po tayo when we do our National Expenditure Program. Paliwanag naman ng Department of Migrant Workers na pangatlo sa may pinakamababang obligation rate, sinisikap nila na ma-utilize ng maayos ang budget na nakalaan sa kanilang mga programa. We're finding ways to utilize the funds. For instance, yung Action Fund is
most of it should be devoted to hiring more lawyers, so that's exactly what we're doing. We also increase the rates of our levels of assistance to make them more relevant, more attuned to the needs of our OFWs. Dagdag pa ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nais ng ahensyang magamit ang pondo sa mahalagang mga bagay lalo na para sa mga OFW na nangangailangan. Tiniyak rin niya na sila ay gagawa ng catch-up plan upang sa susunod na kalahati ng taon ay ma-maximize pa ang budget ng ahensya. Ngayon inaantay ng DBM ang tugon o ang report ng iba pang nasabing ahensya kaugnay sa paggamit ng kani-kanilang budget. Importanteng nagagastos ang budget na ibinibigay sa kanila kada taon upang masiguro na ito ay napapakinabangan ng bawat proyektong kanilang inilalatag kada taon. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isinailalim na rin sa state of calamity ang probinsya ng Iloilo dahil sa patuloy na pagtaas ng mga nagkakasakit dahil sa dengue. Sa kasalukuyan, umabot na sa higit 5,000 kaso ng dengue ang naitala sa probinsya na higit na mataas kumpara noong nakaraang taon. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Resolution number 2024-660, resolution declaring the entire province of Iloilo under the state of calamity due to dengue outbreak, approving its mitigating response and recovery measures within a corresponding budget in the amount of 13,600,000 pesos to be implemented by the concerned provincial offices in coordination with the local government units. Bagaman nasa state of calamity pa ang probinsya ng Iloilo dahil sa epekto ng nagdaang El Nino, isinailalim ulit ang probinsya sa state of calamity dahil naman sa dengue outbreak. Ito ay alinsunod sa rekomendasyon ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council sa sangguniang panlalawigan dahil sa tumataas na kaso. The community should be the first, the barangay should be the first because they are, this is their houses, the breeding sites are in their homes. And we have started with Limpio, Iloilo, etc. But then they just use the broom and then just mulang na. Pero like when our SIs, our sanitary inspectors go inside their homes, even their banga have for drinking, may ara mga pitik-pitik, ang ilang collect mga drum na ginakolektahan sa water, puro pitik-pitik. Sa pinakabagong ulat ng Iloilo Provincial Health Office, as of August 17, 5,836 dengue cases na ang naitala sa probinsya, na may 10 nasawi. Higit na mataas ito ng 418% kumpara sa 1,127 cases with no deaths na naitala noong nakaraang taon sa parehong panahon. Our recent report, we just got subong 10 pa lang din na-report namon. However, since wala pa kami death certificates and it's not official, we still have another 2 deaths coming from Banate. Batay sa resolusyon ng PDRRMC, ang mga lokal na pamahalaan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa dengue outbreak ay ang Pasay City, Tingbawan at Miagao. Ngayong nasa state of calamity na ang probinsya, magagamit ito ang pondo na nagkakahalaga ng 13,600,000 pesos para sa mitigating response and recovery measures upang matugunan ang epekto ng dengue outbreak sa Iloilo. Kabilang sa paggagamitan ng naturang pondo ay ang pag-procure ng medical supplies na ipamamahagi sa mga lokal na pamahalaan at mga ospital. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpapatuloy ang contact tracing ng Quezon City Local Government sa mga nakasalamuha ng Mpox infected individual sa mga pinuntahan nitong establishmento sa lungsod. Lalo na rin ang QCLGU na maglagay ng iba pang hakbang para maiwasan ang pagkalat ng iba pang nakahawang sakit. Ito ang balita ni Harry Ilagan.
Meron tayong STI, HIV education dun sa mga masahista na ito. So, dadagdag na lang natin yung MPACS, paano siya mare-recognize, paano siya makukuha. Pahirapan ngayon ang Quezon City Epidemiology Surveillance Unit sa paghahanap sa mga naging close contact ng MPACS patient na naging kliyente ng isang massage spa sa Quezon City. Ayon kay QC CESU na si Dr. Rolando Cruz, mula doon sa 41 na naging close contact ng pasyente, nasa 27 ang nasa high risk o posibleng mataas ang tsansang mahawa ng MPACS. Tuloy-tuloy pa rin ang close monitoring ng CESU sa mga ito na kasalukuyang naka-quarantine. Sa ngayon ay wala pang kinakitaan ng sintomas ng MPACS. Plano ng QC-LGU na magpatupad ng karagdagang hakbang para maiwasan ang pagkalat ng iba pang nakakahawang sakit. Samantala, nananawagan naman ang QC-CESU sa mga naging close contact ng MPACS patient na makipagtulungan sa mga otoridad. Ipinaalala ng ahensya na labag sa batas kung patuloy silang magtatago sa kanilang kondisyon. Kung ikaw naman po ay isa sa nasama dun sa mga na-expose, meron po tayong batas na pagka ikaw ay yung ating law on notifiable disease, pag ikaw ay sinabihan ng health authority na mag-quarantine, dapat mag-quarantine ka. No? So parang yung yung sa COVID natin, when you violate mo yung quarantine order na yan, ay liable ka dun sa law. Payo ng mga otoridad sa mga nakasalamuhan ng pasyente na i-monitor ang sarili kung magkakaroon ng sintomas ng MPACS. Ayon sa mga eksperto, may 21 days na incubation period ang MPACS, kaya kinakailangan obserbahan ng mga close contact 2 beses sa isang araw. Sa mga nakasalamuhan ng pasyenteng may MPACS na may katanungan o paglilinaw, maaring tumawag o mag-email sa Quezon City Epidemiology Surveillance Unit. Hari Ilagan, UNTV, News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nakauwi na sa kanyang hometown sa Santa Cruz, Davao del Sur si Paris 2024 Olympic bronze medalist Nesty Petesio, kung saan sinalubong siya ng parada at parangal. Ayon sa Pinay boxer, balak muna niyang magpahinga bago muling sumabak sa training para sa 2028 Los Angeles Olympics. Inihag din niya kung saan niya gagamitin ang natanggap na insentibo. Ito ang balita nila Lane Moreno. Gabi na-overwhelm ko. Na-overwhelm ko sa inyo ang pagdawat sa kuha. Sa ikaduhan ako nga medal karon. Sa suporta nga inyong gihatag karon. Isang motorcade ang sumalubong kay two-time Olympic medalist Nesty Petesio nang umuwi sa kanyang hometown sa Santa Cruz, Davao del Sur. Nag-abang kay Nesty ang maraming estudyante, guro at mga kababayan na proud makita ang kanilang idolo. Sa kanyang pag-uwi, pinagkalooban siya ng 850,000 pesos na cash incentive na lokal na pamahalaan. Sinabi rin ni Santa Cruz Mayor Nelson Sala na balak nilang magtayo ng gym sa bayan para sa mga batang gustong tularan na ang yapak ni Nesty. Na may area diya, negotiate na mo na ron. Ang plano na ko dahil mo naman nag-sport center. The same time, drug beauty. Na langoy, boxing, billiard, kanang pwede ang Pinoy. Nangako naman si Nesty na ibabahagi niya ang kanyang kaalaman sa mga kabataang gustong matuto ng boxing. Nang tanungin kung ano ang balak niyang gawin sa natanggap na mga insentibo at reward, sinabi ni Nesty na mayroon na siyang investment plan. Ngunit hindi ito para sa kanyang sarili, kundi para sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Lahat po. Gusto kong nasa isang compound lang kami na nakikita ko yung mga kapatid ko bilang panganay po. Ayokong nahihirapan din mga kapatid ko. So lahat ng yun, ini-invest ko para sa kanila. Gusto kong most especially sa mga pamangkin ko. 32 anyos na si Nesty at batid niyang sa edad na ito, kailangan na rin niyang isipin ang pagkakaroon ng sariling pamilya at pagriretiro sa sports. Pagkatapos ng Paris 2024 Olympics, balak ng Pinay boxer na magpahinga muna bago sumabak sa training.
Posible ring magkaroon ng pagbabago sa kanyang coach at training regimen para lubos na makapaghanda sa mga susunod na kompetisyon. Kasama sa mga posible niyang salihan ay ang ASEAN Games, SEA Games at iba pang World Games. Balak niya ring sumabak sa 2028 Olympics sa Los Angeles, California. Na naman may mga plano sa akong coaches kung paano siya jud siya sa proper na labi na sa akong edad karon, so more on recovery talaga jud me. Walang hinto hangga't walang ginto. Nalin Moreno, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Personal na nagtungo sa Malacanang kanina ang 4 pang Filipino athletes na sumabak din sa nakaraang 2024 Paris Olympics. Kabilang sa mga ito ang Pinay gymnast na sina Alia Finnegan, Emma Malabuyo at Levi Jur Ruivivar. Gayun din ang golfer na si Dottie Ardina. Ayon sa Presidential Communications Office, silang 4 na Olympians na hindi nakadalo sa welcome ceremony sa Malacanang noong nakaraang linggo. Personal silang sinalubong at binati kanina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ginawaran ng tig 1 million pesos na cash incentives. Bukod pa rito ang tig 1 million pesos rin na cash reward mula naman sa Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Pareho naman yung kanilang pinaghirapan. So dapat natin isama rin natin dun sa lahat ng mga pagtanggap sa ating mga Olympian na ating ginawa. Sayang lang, hindi din nakamputan yung parada. Narito naman po ang ating mga kausing araw po ng Martes. Salamat po at shout out kina Roderick Santiago Haro, Enriqueto C. Palar, Dionisia Tolentino at Oscar Tenco, gayon din po kay Maria Esther Alipio at Rolando Pailanan. Mula po sa aklat ng Kawikaan 11 at 5 na nagsasabi, ang katwiran ng sakdal ay magtuturo ng kanyang lakad, ngunit mabubuwal ang masama dahil sa kanyang sariling kasamaan. At yan po ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.